Sakto. Sakto. Ito yung mga boss yan, no? Ngayon ay magpapalit tayo ng sprocket dito sa ating WinnerX. Stock sprocket kasi nito ay 15 sa engine. Then dito sa likuran is 44. Yan. Bali nakabili tayo sa Thailand. Ito ay made in Thailand. Yung makikita nyo is made in Thailand. Yung vital. Ang size na lalagyan natin is, yung makikita nyo is 45 sa likuran. Yung rear nya, and sa harapan is 15 pa rin, no? Nasa 15,000 na rin yung tinatakbo nito. Palitan na rin natin yung engine sprocket, no? Subukan natin kung may power ba siya nagiging or meron siya nakita or meron ba siyang adjustment na mangyari. Kaya try lang natin, okay? Yan mga boss, at least natapos na rin yung pag-upgrade natin dito sa ating sprocket. Yan, nakikabit na rin yung 45T sa likuran. Yan, makikita nyo. Sa harapan, same pa rin naman, 15 stock. Nilatan ko lang ng bago, at least bago na siya. Kasi dati niya is medyo tumatabingin ng ngipin dahil nasa 15,000 na rin yung takbo niya. Kaya palit na rin tayo. Hindi naman porque lagyan natin yung sprocket na yan, same yung experience natin dahil nagkaiba tayo ng timbang. Weight tayo na mabigat yung rider, then may angkas yan. Ako kasi solo rider lang ako, almost 62 to 63 yung timbang ko. Then may bag akong maliit konti, medyo mabigat. And then mga dinadaanan ko naman na karsada is almost pantay. Ilan lang naman yung medyo ahon. Meron antipolo yan, Rizal, kaya hindi masyado akong ahon yung lagi dinadaanan ko. Bibigay ako sa inyo ng feedback about dito sa ating 45T na sprocket, kung maganda ba siya dito sa WinnerX. Ito kasi naka-remap na to, kaya nakuha ko lang naman dyan is 147 yung pinaka top speed niya. Then yung gulong niya kasi is 110 by 70 sa likod. Nagbawas ako ng gulong, din sa harapan same lang naman, 90-80. Ito na kaya, update ko lang kayo kung ano ba yung experience dito sa ating 45T sa likod, then 15T sa harapan. Kaya mga boss,